O ano, Guerrero? Kumusta ka na? Mabuti, sir. May sadya ka ba, Sargento? Tinitignan ko lang itong bagong opisina niyo, sir. Tsaka nga pala, sir. Congratulations sa promotion niyo. Maraming salamat. Kung kinakailangan mong sumipsip, gawin mo. Walang masama. Natural lang yun. Yun ay para sa kinabukasan mo. Ang hirap sa'yo, Sargento. Masyado kang tapat sa tungkulin mo. Ayan, ang tagal mo na sa serbisyo. Hanggang ngayon, Sargento ka pa rin. Dahil wala kang sinisino. Mas gusto ko na maging sarento na may pagmamalaki ko. Dahil hindi ko kayang sikmurain bumili ng rango. May laman ang sinasabi mo, Sargento. Naparito ka ba para kutsayin ako? Hindi naman. Naniniwala lang ako sa kasabihang ang sino man taong malapit sa palyok, tiyak mauulingan ng kamay. Kaya bago maulingan ng kamay ko, magbibitiw na lang ako sa tungkulin. Nung araw, ang tsapa ng pulis nasa tapat ng puso. Pero ngayon, nasa tapat ng bulsa. Isa siya sa itinuturing na haligi ng industriya ng pelikulang Filipino dahil sa galing niyang gumanap ng kanyang mga papel, mapa-action man yan, comedy, o drama ay kaya niyang gampanan. Marahil, dahil sa nananalaytay na sa ugat niya ang dugong artista, sapagkat ang kanyang ama ay isang sikat na artista noong dekada 60. Ang kanyang mga kapatid naman ay mga batikan din sa larangan ng pag-arte sa pelikula. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Sa aking mga minamahal na taga-subaybay, at mga manonood ng aking munting channel, mangyaring, paki-subscribe naman, ang bago kong YouTube channel, baka magustuhan nyo rin. Ang mga topic ko sa bago kong YouTube channel, ay tungkol naman sa buhay ng mga sikat na foreign singers and musician. Maraming salamat in advance. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang sikat at magaling na artista, noong kanyang kapanahunan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Fernando Kelly Poe Jr., na mas kilala bilang Andy Poe, ay isang Pilipinong aktor. Siya ay kapatid ng Philippine action movie king, na si Fernando Poe Jr. Kung mapapansin natin, si Andy Poe talaga, ang tunay na nagtataglay ng pangalang Fernando Poe Jr., at hindi si The King. Ginamit lamang ito ni The King, dahil siya ang unang nag-artista sa kanilang magkakapatid. Si Andy Poe ay ipinanganak, noong May 4, 1943, sa Metro Manila. Ama niya ang nooy sikat din na artista noong dekada 60, na si Fernando Poe Sr., at ang kanyang ina naman ay si Elizabeth Bessie Kelly. Ang kanyang mga kapatid ay sina, Elizabeth, na kilala sa kanyang palayaw na Liza, Genevieve, Evangeline, Ronald Alan, na kilala naman sa kanyang palayaw na Ronnie, Freddie, at ang kanyang kapatid sa ama, na si Conrad Poe. Nag-aral si Andy sa San Beda College sa Menjola, Maynila,
mula sa kanyang elementarya, hanggang sa kanyang sophomore high school years. Lumipat siya sa Jose Rizal College, para sa junior at senior high school. Nag-enroll siya sa University of the Philippines, upang mag-aral ng arkitektura. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpurso siya ng career, sa mga pelikula tulad ng kanyang kuya Ronnie. Dahil ang kanyang pangalan, ay ginamit ni Ronnie bilang screen name sa pelikula, o Fernando Poe Jr., pinili niyang gamitin ang kanyang palayaw na, Andy, bilang kanyang screen name. Noong 1979, nakilala niya ang 20 anyos na sikat na artista rin noong panahon na iyon, na si Yvette Christine de Marqueda, na leading lady ng kapatid niyang si FPJ sa pelikulang, Ang Lihim ng Guadalupe, na entry ng FPJ Productions, sa 1979 Metro Manila Film Festival. Si Yvette ay nagmula sa angkan ng mga Barretos, na Portuguese-Indian na nakabase sa Zambales. Ikinasal sina Andy Poe at Yvette Christine de Marqueda, sa Martinez County, California, noong July 31, 1980. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, sina Fernando Poe IV, na ipinanganak, noong 1981, at Alexander Von Poe, na ipinanganak naman, noong 1983. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Andy lamang ang kaysa isa, at tanging kinukuha ni King Fernando Poe Jr., na mag-dub sa mga ginawa niyang pelikula. Sapagkat, sa tunay na buhay ay magkaboses sina Fernando Poe Jr., at Andy Poe, at iyan ang natatanging lihim, na hindi alam ng karamihan. Ilan nga sa mga nagawang pelikula ni Andy Poe, ay ang mga sumusunod. Magtago Ka Na sa Pinanggalingan Mo, noong 1965, kung saan, kasama niya sina George Estregan Sr., Paquito Diaz, Romy Diaz, at Larnie Enriquez bilang leading lady niya. Alamat ng Pitong Kilabot, noong 1967, na pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Jess Lapid Sr., Bob Soler, at Zoldy Shornack. Nakasama naman niya, ang magkapatid na Joseph Estrada at George Estregan Sr., at kuya niyang si Fernando Poe Jr., sa pelikulang, Dos por Dos, noong 1968. Brothers for Hire, noong 1968, kung saan, ay silang dalawa ni George Estregan Sr. ang bida, kasama sina Mario Montenegro, Imelda Aylanan, Mary Ann Murphy, Paquito Diaz, at Romy Diaz. Isa para sa lahat, lahat para sa isa, noong 1979, kung saan, ay nakasama niya ang kanyang mga kapatid bilang mga bida na sina, Fernando Poe Jr., Conrad Poe, at Freddie Poe. Lacson, Batas ng Navotas, noong 1992, na pinagbibidahan ni Lito Lapid. Lagalag, The Eddie Fernandez Story, noong 1994, na pinagbibidahan pa rin ni Rudy Fernandez. At, Gising na ang Higanteng Natutulog, noong 1995, na pinagbibidahan niya mismo. Mula 1982 hanggang 1984, itinatag ni Andy Poe at ng kanyang asawang si Yvette de Marqueda, ang Day Films at gumawa ng 3 pelikula, at ito ay ang mga sumusunod, Pamilya Di Magiba, Brando Bandido, at Magtago Ka Na sa Pinanggalingan Mo. Noong 1985, napagpasyahan ni na Andy Poe at ng kanyang pamilya na manirahan na sa Estados Unidos. Napili nilang manirahan sa Jersey City, New Jersey, hanggang 1993 kung saan, naging aktibo ang mag-asawa sa negosyo ng real estate, bilang mga realtor na may Century 21. Bumalik si Andy Poe sa Pilipinas noong 1993, at gumawa ng ilang pelikula. At noong 1995, sa hindi inaasahan ay bigla siyang pumanaw. Ayon sa balita, namatay si Andy Poe dahil sa atake sa puso, noong May 20, 1995, 2 linggo lamang matapos ang kanyang ika-52 kaarawan. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Pasensya ka na, Kapitan. Hindi kaya ng dibdib ko
ang magkaroon ng maraming guhit sa braso na hindi pinaghirapan. Sargento, magmula sa araw na ito, susunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko. Lalong-lalo na sa pakanan ni Congressman at ng kanyang anak. That's an order. Sir, unlawful order yan. Kung ganon, mag-iingat ka sa akin. Hindi ikaw ang dapat kong pag-ingatan. Ang importante sa akin, ang sinumpaan kong tungkulin. Wag na wag niyo akong pagtatakutin. Pero yun, easy ka lang. Baka hindi ka umabot sa ranggong bibigay sa'yo ni Congressman. Sir.